Apat na dekada na mula nang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution. Sa paggunita ng anibersaryo nito ngayong araw, nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng mga nagrarally at mga pulis na nagbabantay sa EDSA Shrine. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa EDSA Ortigas, si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, kamusta ang sitwasyon dyan? At Kongreso! Pops J, nauwi sa sakitan at hulihan ang rally ng iba't ibang multi-sectoral groups na gumugunita sa People Power dito sa Ortigas. Bandang alas 2 ng hapon, nagmarcha ang mga grupo mula sa southbound lane ng EDSA papunta sana dito sa EDSA Shrine. Pero hinarang sila ng mga pulis at binarikadahan. Sa tayo sa mga nakulong dito sa loob kung saan kanya-kanya ang protesta ng mga militanteng grupo dahil nakapalibot ang mga pulis at mahigpit silang hindi nagpapadaan. Bago pa makarating dito, nagkaroon na ng maliit na tensyon sa Batanego Oil Gas Station sa EDSA dahil sa pagtatangkang pag-disperse ng mga pulis. Isa nga si Jans at staff ng Human Rights Organization ang inaresto umano ng Mandaluyong pulis. Isang lalaki rin mula sa San Lucas Party List ang pumutok ang bibig matapos tumama sa shield ng pulis. Bandang alas 3 naman ang hapon, nagkaroon muli ng tensyon nang itulak ng mga pulis gamit ang shield ang ilang railista para lumaban sila. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Pwersa mula sa pulisan. Kaya sa pagpumilit nila supilin ng ating malayang pagkilos sa protesta, mayroon din na supported to the ng people. Pops J, sa ngayon patuloy yung kanilang programa dito nga sa baba ng EDSA Shrine, pero ayun nga sinasabi nila na ito na raw yung dulo ng kanilang programa, Pops J. Kyla, saan ba ngayon nakapwesto yung mga nagrarally? Na lumahok sa ating protesta ngayong araw. Yes, Pops J, sa mga oras na ito, nandito na sila sa mismong baba ng EDSA Shrine. Kanina kasi nung alas 2 at nagkaroon ng konting tensyon. Nandito sila. Marami kasi talaga, Pops J, yung tao, no? Napuntahan natin yung mga nakaraang trillion peso march. Parang ito, ngayong EDSA 40th, talagang mas maraming tao, masasabi ko. Itong buong ilalim ng flyover mula dyan sa southbound lane hanggang dito sa ilalim, talagang sakop yan ng tao kanina nga panang alas 2, Pops J. At ngayon, kung mapapansin natin, makikita nyo sa aking likuran, parang panipay ko sa pero as long yan kumpara ka kaninang umaga, Pops J. Kyla, bakit ba hinarang yung mga rallyista kanina? Wala ba silang permit? Sa 2028, Yes, Pops J, ayon sa pin ng permit, ayos lang naman daw. Ayon doon na kaya NCRP or director na magkaroon nga ng marcha dahil mabilis lang sana siya papunta ng EDSA site. Kaso nagkaroon daw ng problema doon sa pick-up na dala itong mga militante grupo. Ito, makikita niyo sa likuran ito. Ito yung Pilipin nila. Up na itong kulay itim. Kung saan merong mga sakisay. Sabi na nila dahil na may ganitong sasakyan, mag-focus ito ng traffic at inconvenience dito sa daloy, kaya sila nagbarikada. Yun nga, ang nangyari, mas lamang walang nakadaan dito sa EDSA Ortigas Avenue dahil talagang nagpatigasan yung mga rallyista, ganun din yung mga pulis. At ang nangyari, nakulong yung mga rallyista, yun yung tinutukoy ko na tipon, Pat. Dito nga yung mga rallyista sa gitna ng intersection ng Ortigas. Kyla, anong sagot ng PNP na mga pulis daw ang nagsimula ng tulakan ayon sa mga nagrarally? ang US Marcos Duterte ngayon. Yes, dating dito sabi nila meron kasing misunderstanding. Alam nga natin, nagsimula ito doon pa sa Eco Oil Gas Station. Doon daw kasi nakita yung hook-up. At may mga ilang grupo daw na pilit lumusot kahit na sinasabi nga na bawal. So nagkaroon, Pops, ng mahaba-habang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga grupo na nagpoprotesta. At kumbaga hindi na rin kinaya, Pops, dahil hindi nga pumapayag ito ng PNPs. Kaya parang pilit na ng mga rallyista na makapagmarcha patungo dito sa EDSA Shrine. Kaya yun yung atensyon na nangyari. At kanina nung nandito naman tayo, medyo maraming tao talaga dito sa ilalim. Nandun tayo sa gitna at during live report natin, nagkaroon ulit ng tensyon. Nakita natin na may nabasag na shield ng pulis kasi talagang grabe na nilang puwersa. At yun nga, Pops, meron ng nasugaan na pulis na sinasabing napukpok sa ulo at pinakailangan tahiin
yung kanyang ulong bahagi at meron din isang ralista naman, Paps, yung pumutok naman yung bibig. Ganon kalala yung nangyari kanina dito. Okay. Kayla, anong paglabag ng mga naaresto? Hanggang sa napakalay! Yes, Pops, ito pa daw yung titignan, no? Iimbestigahan daw po ng mga pulis kasi yung may dalawang inaresto mula dito sa mga nag-rally sa estudyante at yung isa nga from Human Rights Organization, pero tinatanggi nila na sila yung sinasabing namukmok sa pulis na kailangan tahiin yung ulo at sinasabi naman nila na hindi daw nila kilala or nakita kung sino ba talaga yung responsable. Kaya Pops, magkakaroon pa ng investigasyon, ikukumpirma pa nila kung sino ba talaga yung sinasabing responsable dito nga sa pangungukmok dito sa mga pulis natin na nakadeploy. Kayla, may plano ba yung mga rallyista riyan na lumipat doon sa EDSA People Power Monument? Yes, Pops, yung doon, no, yung ganap na ₱1 trillion march, ang ating information doon, 6 p.m. din magsisimula yung kanilang programa. Nung naitanong natin, ang sinasabi lang nila, medyo magkaiba na raw kasi sila ng panawagan. Ito ay narinig lang natin doon sa mga ginawang speech kanina, no? At sinasabi nila, ang gusto raw kasi nila ay yung resignation ng Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos, at hindi daw yun yung hinihingi mga nandoon naman sa EDSA Monument. Kaya medyo hindi raw tugma, Pops, kung ang linya nga nila hindi na raw kasapi yung ibang nandoon sa EDSA Monument. Kaya ang panawagan nila doon sa mga gustong kumunita pa at kapareho nila ng mga sinisigaw humabol dito sa EDSA Shrine alas 6 nga ng gabi, Pops, magkakaroon ng isa. Kayla, anong paalala sa mga motorista? Yes, Pops, yung kumpara kanina, nadadaanan na ito nga kahabaan ng Ortigas Avenue, itong EDSA nadadaanan na, pero kung nagmamadali daw, pwedeng magtumaan na lang sa flyover. Pero yung mga may oras, pwedeng pumunta dito at makidiwang sa ating mga kapatid. Dahil magkakaroon din naman daw ng isa, Pops, sabi ni Director, hindi na nila ina-assume na meron pang mga agresibong mangyayari. At ayun nga din po, Director Pops J, generally peaceful pa rin daw na maituturing itong event today kahit na meron nga tayo nakita lang mga tensyon. Maraming salamat, Mobile Journal Kayla Makantan.